Pinaglalaban lang namin yung pangkabuhayan kasi pagka nawala na yung traditional, wala na rin kaming hanap buhay. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kalsadang punong-puno ng mga jeep ay pwede maging ganito? Mare, narinig mo na ba ang latest? Ito lamang Lunes ay nagkasamuli ng malawakang strike ang mga grupong Piston at Manibela para labanan ang nalalapit ng December 31 deadline ng LTFRB para sa consolidation ng traditional jeepney sa bansa. Sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization or PUVM program ay papalitan na ng modernized o e-jeepneys ang mga traditional jeep na araw-araw natin nakikita. Ikalimang araw na ngayon ng strike para tutulan ng posibleng pagkawala ng source of livelihood ng mga tsuper. Sabi ng iba, perwisyo daw tong strike dahil apektado ang milyong-milyong commuters. Pero alam niyo ba ang tunay na rason kung bakit nagwewelga ang mga driver at operator? Di naman talaga sila tutol sa modernization. Sino ba namang may ayaw ng mas komportableng pamamasada? Ang tunay na concern naman kasi nila ay kung saan sila kukuha ng pangbibili ng mga bagong jeep. Mahigit 2 million pesos ang halaga ng bawat isang modern jeep. Unfortunately, hindi sagot ng gobyerno ang mga jeep na ito kahit sila pa ang may pakana ng sabing programa. 160 to 260,000 lang ang may offer ng subsidy ng Marcos administration. So kung i-compare ito sa traditional jeepney na around 150 to 250,000 lang, hindi natin masisisi ang mga tsuper na nagsasabing anti-poor ang PUVM program. Saan nga naman ba sila pwedeng kumuha ng 2 million sa loob ng isang buwan? Sabi pa ng LTFRB, hindi naman daw nila balak i-phase out ang mga lumang jeep. Papalitan lang naman daw ito para mas maging eco-friendly. Pero ang problema, malaki ang pressure sa mga tsuper. Pag hindi kasi sila nakapag-consolidate hanggang December 31, hindi na sila pwedeng pumasada. Kung walang extension at amendments na gagawin ng LTFRB, posible yang hindi na natin makikita next year ang mga kinalakihan nating mga traditional jeeps. Ano kayang say ng mga kamarites natin tungkol dito? Ako, no to jeepney phase out. Magdudulot ng malawakang krisis sa transportasyon at pangkabuhayan ng phase-out na ito. Say no to the jeepney phase-out program because as a student who has a limited budget for school, I can say na ang mga jeepney ay nag-offer ng mas murang pamasahe kaysa sa ibang transportation vehicle. Bukod sa out of touch siya sa realidad, pahirap siya sa mga commuters kasi nga tataas yung pamasahe natin. The proposed phase-out threatens not only a mode of transport, but the very essence of our identity. Ako ay mag-against sa jeepney phase-out kasi naniniwala ako na marami pang paraan ng kayang ibigay ng gobyerno. Jeepney phase-out is a big no. Aside from the fact that it's gonna be a burden, especially for us commuters due to the threat of fare hike, it's gonna be a huge problem, especially for our jeepney drivers who rely their livelihood solely on operating these vehicles alone. Kayo mga mare, anong thoughts nyo tungkol sa jeepney phase-out?